Ating pong makakapanayan po sa kabilang linya, ito pong ating cybersecurity specialist na si Sar Umang. Para malaman po natin, ito nga po inihayag po ng ilang Philippine security officials ang kailang pong pag-alala sa maling paggamit po ng AI o pong artificial intelligence para sa terorismo na itinuturing na isang emerging trend. At paano po ba natin maiiwasan po ito? Ano po yung mga measures na dapat gawin po ng ating naman pong ng publiko, and of course, ating pong ng ating gobyerno, ating alamin yan kay Sir Umang. Pero bago yan, natin mo siyang pabatiin. Good morning po sa iyo at kamusta po kayo, sir? Hi. Alright. Ayan, okay naman. Good morning. Thank you again sa pag-invite. Ayun sir, bali nakita ko nga yung balita nga na meron nga tayo nito, yung nag-warning nga sila dahil sa paggamit ng AI para sa since 2023 or even before, ang AI talaga, just like any other tool or any other technology, meron at meron talagang threat yan nakasama. So hindi naman natin pwedeng sabihin na we stop the development and etc. Ngayon, yung paggamit sa kanya sa terorismo, just like any other tool, na-amplify yung paggamit or pagpapabilis ng paggawa ng misinformation ng mga contents. So yun yung talaga nating nagiging threat dito, and pwede nga naman talaga siyang gamitin sa terorismo and kahit sa kahit any other radicalization na campaign. Yun. So ang pwede talaga nating gawin dito, hindi naman sa sinasabi natin ng censorship sa ating mga different platforms kung saan man nila pwedeng ilabas ito. Ang magandang talaga dito, there is a way to really tag or identify yung mga ganitong klaseng information na ginamitan ng AI or anumang tool na para gumawa ng content para sa radicalization campaign. So, as much as possible siguro mas paigtingin natin on the side ng ating mga puwersa, ng ating mga tropa sa armed forces or sa intelligence community, na paigtingin talaga nila ang mga intelligence campaign nila as well, to find and where and help also the citizenry or yung mga communities natin to really identify which is what and which is not. Ayun. Maraming salamat po sa inyo pong oras sa pagbibigay po ng inyo pong expertise dito nga po sa ating pong pinag-uusapan. At maraming salamat po sa inyo, sir. Baka meron po kayong mensahe po sa pumababayan, lalo po sa mga nangyari po ngayon. At ito nga, nasa digital world na po tayo, Sir Sar. Bali yan sir, salamat po again sa invitation, and then yun nga po, lagi natin sinasabi sa ating mga viewers talaga, at the end of the day, the responsibility on any information na nakukuha natin online, it is our responsibility talaga. Kaya nga we always remember, think before you click, and then yung critical thinking talaga and the fact checking. Hindi lahat na information medyo kahit mukhang totoo is totoo talaga or totoo nga siya, pero we have to check if ano ba yung purpose talaga ng mga contents na yon. So at the end of the day, tayo pa rin, and hopefully na yun nga, yung mga viewers natin, they will be more responsible on what they actually see and on what they share online.